Hi guys! Welcome sa Nagia Travels Vlog, and for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay ang 16 things to bring for your Singapore trip. So alam namin, excited na kayo para sa inyong Singapore trip, kaya naman dapat ready din kayo. Ayan. So, simulan na ba natin? Ayan, go daw guys. So, simulan na natin. Number 1, dapat lagi nyo tong dala-dala at hindi nyo to pwede makalimutan, guys. Kasi hindi talaga kayo makakapasok at mapapauwi talaga kayo pag hindi nyo dala ang inyong passport. Ayan, so yung passport nyo dapat, guys, ay valid ng 6 months bago kayo mag-depart. Ayan, dapat 6 months pa yung validity niya. So, dapat lagi nyo yung dala. Kahit makarating na kayo sa Singapore, mag-tour kayo, lagi nyo pa rin siya dapat dala, guys. Kasi may times na hinahanap po talaga yan. Okay, so eto na yung number 2. Comfy clothes. Dapat to kapag pupunta kayo ng SG, planado nyo na kung ano yung susutin nyo. Since doon naman ay medyo mainit, pero tolerable naman, mas prefer namin yung mga naka-shorts lang, tapos medyo maluwag-luwag lang na shirt, or polo, pag sa lalaki, mas maginhawa. Pero depende pa rin sa preference nyo kung mag-OOTD kayo doon or hindi. Pero again, mas maginhawa sana na clothes, since lakad kayo ng lakad doon, mas mabuti. Okay, number 3. Okay, number 3. Speaking of lakad ng lakad, akala namin dati, sabi kasi is yung Singapore daw ay efficient daw, maganda daw yung transportation system. So, hindi namin inakala talaga na grabe talaga yung lakad-lakad. Kasi from point A to point B, kailangan mo pumunta sa station and lalakarin mo talaga siya. So, dapat, number 3, lagi kayong may dalang comfy footwear. So, guys, wag na muna kayong mag-heels. Pass muna sa mga high heels, guys, kasi talaga mapapalaban kayo ng lakaran dito. Kaya dapat lagi kayo may dalang comfy footwear. Sa case namin, may dala kaming shoes, tapos may dala pa rin kami na sleeper, sandals na comfy, guys, para ready talaga pang lakaran. Minsan nga kahit comfy, nung na-experience namin, kahit comfy na yung sandals ko, guys, nagkapaltos pa rin ako sa sobrang paglalakad. Kaya yan, guys, wear comfy footwear. Okay, number 4. Number 4, pwede naman to, optional lang to, pero just to make sure, mag-bring na rin kayo ng umbrella. So, umbrella, marirecommend namin dito is yung gaya ng dala namin. Sobrang liit lang niya. Parang malaki pa yung bottle water. Parang kasing laki ng phone halo. Yun. So, in case lang naman, so siya, nakatago lang siya dun sa loob ng bag ko. Dalawa yun. Then, if nung time na medyo mainit-init na, tsaka na lang namin siya ginamit, then, if in case uulan, at least, ready na kayo. Diba? Huwag na kayo magdala nung sobrang laki. Pwede naman, may nabibili naman nung maliit, yung may UV protection na. Or kung gusto nyo ng mga recommendation, pwede, may mga maipopost naman kami na pwede namin i-recommend sa inyo. Okay? Number 5. Okay, number 5. Ito, wag nyo kalimutan. Lalo na pag mag-international travel kayo, dapat lagi kayo may dalang travel adapter. Ayan. So, kasi iba yung klase nung kanilang saksakan doon. Pero good thing na lang dun sa hotel natin. Okay naman, diba? So, same lang din naman dito sa Pinas. Pero, mas maganda lagi kayong may dalang travel adapter. And guys, nabibili lang siya sa mga Ace Hardware, ganyan. Pwede din sa Shopee. Oo, pwede kayo bumili dun. Kaso medyo mas pricey dun. Kaya dito pa lang sa Pinas, bumili na kayo ng travel adapter. Siguro 200 to 300 pesos lang naman yun. Tapos magagamit nyo na yun sa mga next nyo pa na travel. Ayan. So, number 6. Number 6 ay connected pa rin dun sa travel adapter. Ito, natutunan namin sa kaka-travel lang din namin is magdala ng extension cord. Kasi bakit? Minsan may time na yung saksakan is napakalayo dun sa higaan, dun sa table, or kakaunti. Madalas talaga kakaunti. So kapag may dala kang extension cord, di ba bumili ka na ng adapter? Direct mo yun dun sa outlet, then dun mo ikabit yung extension cord. Di mo na kailangan ng converter para dun sa mga charger mo, sa charger ng camera mo, or kung ano-ano pa. Mas siya, mas wais, mas practical. Saka marami silang gadget. Oo. Then, number 7. Eto, medyo nakakatawa to, guys. Pero meron kasing sa ibang bansa, guys,
sa experience namin, yung hotel na nastayan namin, nung chinek namin siya before magpunta doon, napansin na namin agad, wala siyang bidet, guys. So, alam niyo yon yung for the ano kami, kasi syempre, tayong mga Pinoy. Ayan. So, kaya tayo, guys, nagdala kami ng water dipper or tabo. Pero yung... Pero yung ipopost natin yung tabo na dinala namin. Pero yung tabo naman na dinala namin, guys, ay ano naman, collapsible naman siya. Tapos nilagay na lang namin siya sa check-in luggage namin. Kasi may gina yung sure, diba? Ayan, so may dala kaming tabo talaga for real, guys. So yun, kung machi-check nyo beforehand na walang bidet sa stayan nyo na hotel, kayahin nyo kami, magdala kayo ng collapsible na tabo. Malapit naman yung lababo. Yes, tapos talagang buti na lang nagdala kami ng tabo. Igib-igib na. Ayan. So, number 8. Ay, eto number 8. Kung solo traveler ka, or at least kung sa amin, dalawa kami, mas best pa rin if magdadala kayo ng tripod. Kasi kung mapapansin nyo dun, lalo dun sa Singapore, yung mga footage at mga photos na uploaded namin dun is okay. Kasi gumamit kami ng tripod. Ngayon, mas maganda pa nga ngayon may tripod na gaya nung huli, 'di ba? Yung nagfo-follow na. Wala pa 'yun nung pumunta kami ng SG eh. Hindi kami nakabili noon. Pero at least meron ka na nung remote control. Ikaw na yung pwede mo nang gamitin siya ng directly ganun eh. At least hindi mo na kailangan makisuyo dun sa iba, lalo kapag kagaya na dito mga introvert. Hindi ka, naiiyak ka magpa-picture, makisuyo dun sa iba. Solo na lang. Then, matitake mo pa yung time mo na pagtitake ng photos. Makakaporma ka pa, makakapost, mga ganun. Oo. Pag nakisuyo ka sa iba, may inip yun. Wala, diba? Kaya the best pa rin yung may tripod. Kung gusto nyo again ng recommendations, may mga mare-recommend kami. Pwede sa description. Then, yung photo, no, kagaya nung sa atin na tripod, pwede rin ilalagay na lang din namin dito. Okay? Tapos, ano siya, may Oo, halos naman lahat ng tripod ngayon may kasama ng ganun. Kaso madalas mawala eh. At least, pang ano lang din, ingatan na lang din. Okay? Number 9. Okay, number 9. Ito guys, talagang marami nag-a-advise nito. Magdala kayo ng water tumbler. Kasi guys, alam naman natin na sa SG medyo pricey talaga ang mga bilihin. So kahit na tubig man yan sa 7-Eleven, medyo pricey talaga siya guys. So nagtingin-tingin din kami doon. So ang maganda doon sa hotel na inistayan namin, sa Hotel Grand Central, meron na silang water dispenser. So doon na kami nagre-refill ng tubig namin bago pa kami gumala. So magdala na kayo talaga ng water tumbler para hindi na kayo bili ng bili. Kasi kung lagi kayong bibili ng tubig, guys, naku, mapapagastos talaga kayo kasi medyo mahal talaga siya. Or gaya nung wala tayong dalang water tumbler, kung may nakabili na kayo nung isa, gamitin nyo na lang. Oo, pwede din. Bili na kayo ng mga 1 liter na water. Yun na yung dala-dala nyo all throughout. Yun. Lalo na pag nag-ano kayo, Universal Studios. For the mauuhaw talaga kayo kakalakad guys. So magdala kayo ng water. Okay. Number 10. Number 10, ito, must bring talaga to. Credit card or yung sa option namin, gumamit kami ng GCash card. Again, ito nangyari dun sa situation namin, is yung GCash na gamit namin ay Mastercard. Gumagana siya sa 7-Eleven, dun sa mga food stalls. Pero, nung tinry na namin siya dun sa bus, hindi siya gumana. Yun. So, again, wala naman kaming nakitang vlogs or anything na nagsasabi na hindi gagana yun. So, wala din namang maintenance si GCash that time. Pero nung tinry namin siya sa bus, wala, hindi niya ina-accept. So, ano naging option namin? Since meron kaming credit card na Visa, yun yung ginamit namin. Then, tigisa naman kami nun. Gumana siya. Gumagana siya dun sa bus, sa MRT. Gumagana din siya dun sa mga restos or sa lahat. Again, kung marami kayong napapanood na gumagana yung GCash, make sure nyo na nakalagay dun sa GCash card nyo ay Visa. Kasi tingin ko yun lang yung gagana dun yung Mastercard negative 50. Oh, again, dun nga sa mga food, tinatanggap naman niya. Pero kung wala kang other options, mayayari ka dun. Oo, iba na yung sure ka. Dala ka ng credit card or again, may pera ka, may cash ka na. Kasi parang di yata tinatanggap yung card dun sa iba, no? Gusto yun, may lugar na cash lang yata. Ayun. So, just to make sure ba. Okay? Number 11.
Number 11, ito ginawa talaga namin siya and legit siya, guys. So, kesa mag-rent kayo sa airport ng pocket wifi, so ganito gawin nyo. Bumili kayo sa Klook, guys. Lalagay namin yung link sa description box. Bumili kayo sa Klook ng SIM card. Ayan. Tapos, magdala kayo ng extra phone. Mas maganda if Android, guys. Magdala kayo extra phone, lagay nyo dun yung SIM card, tapos yun yung gamitin nyo as hotspot. Tulad namin, may dalawa kaming phone, tapos may extra kaming Android phone. Doon namin nilagay yung SIM card para doon kami nag-hotspot. Hindi mabilis malulobat yung mga gadgets namin. And especially, ginagamit din namin sa vlogging to, sa photos, ganyan. So, para makasave kayo ng charge, gawin yung hotspot yung extra phone. So, maganda talagang idea yun, guys. Tsaka pagka naka-hotspot kasi, pwede na tayong kumonek parehas doon. Unlike, di ba, si iPhone kasi ay meron ng eSIM na tinatawag. Although, may mga na-avail naman na mura na eSIM. Kaso, pang phone mo lang yon. So, paano yung iba na wala? Since dalawa kami at makatipid-tipid kami, nag-hotspot na lang kami. So, isang SIM card lang, dalawang cellphone. Tapos yung may dala pa yata ako extra phone doon, naka-connect din ako ng ano. So wala kaming naging problem pagdating sa internet. Isa lang pa yung china-charge namin kada balik doon sa hotel. Hindi mabilis malulobat yung main phone nyo. Lalo na kung if ginagamit nyo to pang mapa, ganyan. Google Maps lang gamit talaga namin, guys. Google Maps. Tapos, ayun nga, yung maganda dyan, guys, hindi mabilis malulobat yung phone. At the same time, connected pa yung mga iba yung mga devices kung marami kayong dalang device. So, kaya naman yun, multiple devices pag isang hotspot. So, yun. Tapos, guys, kung mag-a-avail kayo ng SIM card via Klook, lalagay na rin namin yung link sa description box. And syempre, guys, huwag nyo kalimutan gamitin yung discount code natin na Nagia Travels Klook. Sayang yan, guys. Gamitin nyo yan every travel nyo kasi ang laki din talaga ng na-save namin dyan sa kakagamit ng code. Ayan. Yes, discounts from Klook. So, next natin ay number 12. Number 12 namin ay yung power bank. Ito, kasi kapag ka nagta-travel ka, must bring na rin talaga to. Kasi ang hilig mo, pag gusto mo mag-pictures, mag-video, so then kapag ka nagsisearch sa map, syempre, nagko-consume yun ng battery ng phone mo. Then, ayaw mo naman na nasa ibang lugar ka, magkakaproblema ka na lowbat yung cellphone mo. So, yun, doon ka wala na yun. So, iba pa din yung may dala kang power bank. Ngayon, may maraming nagkalat or nabibiling power banks dyan. Pero may mga tested na rin kasi kami na power banks na ginagamit na namin ngayon. Kasi yung iba, bilis pa rin malowbat. Etong mga to, mabilis lang i-charge din. Pag sa iPhone or sa mga may quick charge na phone, kahit Android, gumagana yon. Yun. Then, may sarili na rin siyang cables or you can bring pa rin yung cables na sa inyo. Again, must bring pa rin na magkaroon tayo ng power bank sa ating bag. Kung may tigisa kayo, mas mabuti or depende sa ako. Ako, mahina kasi kung gumamit ng phone. So, madalas, siya yung nagcha-charge. Oo, siya yung nalolobat lagi. Kasi ako yung nagmamaps, nagna-navigate, nag-film. Yun. Ako naman ay nagpipictures at videos lang din. Kaya ko namang save pa yung battery ng phone ko. Pero at least, meron, di ba? At least ready kasi. Okay? Number 13. Ayan, number 13. Syempre guys, sunscreen. Yun nga, medyo mainit sa Singapore. Sobrang swerte lang namin kasi nung pumunta kami doon, medyo cloudy sa Singapore. Pero guys, most of the time talaga is mainit doon. So, dapat lagi kayong may dalang sunscreen. Kaya yan, mag-avail kayo guys sa Nagia Live. Ilalagay namin yung link dyan sa description box. Marami kaming sunscreen dyan. Pwede kayong mag-avail. And syempre guys, yun nga, para protected din yung skin nyo, no? Pagbalik nyo sa Pinas, nog. Ayan, so dapat may sunscreen kayo na dala-dala. Okay. So next, number 14. Number 14, ito, gamit na gamit namin to kapag ka nagpapahinga na doon. So number 14 ay yung mga handheld fan. Ito yung mga portable fan or electric fan na rechargeable lang. Sa amin, sa experience namin, ang nagamit namin is yung sa Jisoo Life. Yun yung na-order namin. Tig-isa na ba tayo noon? Parang tig-isa na kami noon. Yung isa ay yung medyo malaki, then yung isa ay medyo maliit lang. Ngayon, every time magre-rest ka na kasi doon, maniwala ka, hindi kaya ng tubig lang, or since lakad ka nga ng lakad, iba pa rin yung may fan. Kasi pagka banas na banas ka na or hanap ka lang ng magandang pwesto, then gamitin mo siya.
Then, yung mga fan na to, matagal din kasi malowbat. So, actually, yung buong trip ng Singapore, isang beses lang yata ako nag-charge ng fan eh. Kasi may mga areas naman na naka-aircon, may mga areas naman na nung time natin, hindi naman talaga mainit. Yung sa Universal Studio lang naman yun. Yun, the best din yun lalo kapag nakapila na kayo dun sa Universal Studios. No choice ka kundi mag-fan ka or may part kasi na parang minsan nakaka-suffocate yung ano. Yung singaw, pati yung yung parang pinakakalsada. Yung sa dami rin kasi ng tao pagka nakapila ka na yun. So iba pa rin yung may fan. So may mga mare-recommend kami na usually Jisoo Life naman talaga yung nire-recommend kasi maganda talaga. Tagal malowbat, then malakas yung pinaka-fan niya, matibay din. So, mas okay. Kung medyo pricey lang, pero sa presyo naman, dun sa presyo naman na yun, ay okay. Kasi may mga nabili din tayo dati na mura-mura lang no? Mabilis masira. Mabilis malowbat, mabilis nga nasira, yun, or walang protection. Yun. So, the best talaga if itong mga i-recommend namin sa inyo na fan. Ilagay na lang din ulit natin yun, link. Para hindi, recommended natin. Para hindi na kayo mahirapan, no? Okay? Number 15. Ay, eto guys. Lagi nyo talaga tong dalahin. Actually, kahit dito lang sa Pinas, pag nagta-travel kami, hindi ako nagpapawala nito. Lagi kayo magdala ng medicine, guys. Kung meron kayong maintenance, wag nyong kakalimutan yan, guys, no? Para hindi na kayo mahirapan dun bumili. Ngayon naman, para naman ready din tayo sa mga pwedeng mangyari. Ayan, guys, lalo na kung mahilig kayo mag-food trip, magdala tayo ng mga diet tabs. Kung magra-rides ka naman sa Universal Studio at ayaw mong maliyo, magdala ka na ng Bonamine. So, para ready ka na rin sa paiba-ibang panahon. Ayan, init, lamig. Magdala ka na rin ng paracetamol. So, yan, magdala kayo ng meds, guys. Hindi naman kailangan sobrang dami, pero yung mga maintenance nyo, tapos, in case of emergency, at least, hindi na kayo bibili. Ayan, magdala din pala kayo ng cetirizine. Ayan, if ever na meron kayong allergies, may makain kayo na allergy pala kayo doon, at least, ready na kayo. Ayan. So, huwag niyong kalimutan yung dalhin. Sobrang importante yan, guys. Medicine. Additional pa doon, dala din kayo ng Gaviscon. Yung mga acidic, di ba? Mga mahilig magkape. Kasi may mga friends kami na mahilig magkape, tapos acidic. Pag gina-acid na sila, nare-recommend namin sa kanila, Gaviscon. Kasi yun yung, kasi may option ng Cremeless, pero mas mabilis kasi yung Gaviscon eh. Add nyo na lang din, kahit ilang piraso, 2 to 3 lang na, okay na eh. Mahalaga, meron. Yun. Kaya yan, guys. Magdala kayo ng medicine, yan yung number 15. And last but not the least, book your activities via Klook. Again, para mas makatipid sa Klook, gamitin nyo yung aming promo code na Gia Travels Klook. And another na may isasuggest namin sa inyo is kapag nandun na kayo sa SG, may option naman kasi the next day before mo i-book yung lakad mo. Kasi may times na malay mo biglang umulan. Yan, syempre may mga lugar na hindi mo mapupuntahan or hindi mo ma-enjoy kapag umuulan. So, at least hindi ka nakabook na agad. 'Di ba? So, may option ka na, okay, the next day ko na lang i-try or gano'n. So, just to make sure. Pero wag yung mga hotels, yung mga i-book nyo na ha. Baka kasi baka hindi kayo matuloy. Pagdating lang dun sa activities, may option lang kayo na mag-book kayo day before. Pero recommend natin na yung Art Science, mag-book kayo kasi mabilis siya ma-fully book si Art Science Museum. Though, indoor naman siya, so hindi nyo naman i-worry kung uulan. Si Art Science Museum kasi yata yung medyo maaga magsara. Dun sa kaya siya binubook natin na maga. Same as nung kay Luge, ganun din yun, di ba? Lalo't pag isinabay niyo yung Luge kay Universal Studios, mas maganda sana na i-book nyo na rin siya. Tapos, ang maganda pa, kapag nag-book kayo via Klook, guys, hindi nyo na kailangan pumila pagbili ng ticket, di ba? Oo, kasi usually, lalo yung sa Luge, yun yung pinakamahaba yung pila eh. Nakita ko dun. Grabe yung, bukod pa yung pila nung may ticket na, bukod dun sa So, lalo kapag wala kang ticket, sobrang
haba ng Cloud pila. Forest, naalala mo, nung pumunta tayo doon, ang haba ng pila sa ticketing. Tapos nagulat yung mga tao doon kasi dire-diretso lang kami. Kasi guys, pag nag-book na kayo sa Klook, iscan na lang nila yung QR code, pasok ka na agad. So sila ang haba-haba pa ng pila. Nagtataka sila kung ba't nakapasok agad kami guys. Ayun. So maganda, sa Klook kayo talaga mag-book kasi mabilis. Tapos at the same time, ayun, QR code lang yung kailangan. Tapos yung kalimitan pa dun sa mga activities na available kay Klook, mas mababa siya yung presyo compared dun sa mismong pag nag-walk-in ka. Kasi may mga area, may mga activities na pinuntahan tayo dun, iba yung presyo eh. Tapos kapag ginamitan mo pa siya ng Nagia Travels Klook na voucher, ay mas mapapababa pa yung babayaran nyo. Lalo kung yung marami kayo, syempre iba pa rin yung madi-discount mo, di ba? Compared pag naandun ka na. Hindi nila alam yun. Sa at least, ito, nasasabi namin sa inyo kung paano na-enjoy mo na, nakatipid ka pa, di ba? So, yun yung ating 16 things to bring for your Singapore trip. Lahat yan guys talagang napakinabangan namin ng bonggang-bongga. And good thing na lang, dala namin sila lahat. Kasi wala kaming talagang nalimutan. At inaral talaga namin yung mga bagay na dapat namin dalhin sa Singapore. So, yan. So, ayan, may a-add ka ba? More on budget. Bring budget. Kasi iba yung presyo sa Singapore talaga eh. So, kailangan may dala kang budget. Oo, magdala kayo ng budget nyo talaga, guys. And ang perfect pa dito sa Singapore ay cashless na sila. Though may mga establishment pa rin naman na nagre-require ng cash, mostly sa kanila cashless na lang. So, mas maganda if may credit card kayo. Tapos pag halimbawa sasakay kayo ng bus, mas maganda tigisa kayo ng card. Kasi sinearch pa talaga namin yun. Pwede ba yun? Isang card lang, dalawa kami. Yun pala hindi siya pwede kasi kapag daw tinap mo siya ng 2 beses, madedetect na bumaba ka na. Parang pumasok ka tapos tinap mo ulit, bumaba ka na. So, maganda tigisa talaga kayo ng card. So, magdala kayo ng tigisang credit card. Or kung wala namang credit card, may nabibili naman kasing EasyLink card na, no? Yun ang gagamitin nyo pag ta-travel kayo or pag sasakay kayo ng bus or mga MRTs, mga ganun. Kasi pag syempre wala namang credit card ang bata, mga ganun. Bili na lang ng EasyLink. Yun. Bili na lang kayo, meron din sa 7-Eleven or meron din naman kay Klook pagkakaalam ko. Oo, ang alam ko, pwede rin kayo mag-avail via Klook. Then, gamitin nyo yung voucher na to, Nagia Travels Klook, para mas maka-discount pa kayo. Ayan. So, yan guys. Again, ang 16 things to bring for your Singapore trip. Ayan, meron pa kaming separate vlog para naman sa mga airport requirements, guide, at saka immigration experience. So, ano yung experience namin sa immigration. So, if hindi pa kayo naka-follow, guys, ay by the way, i-share na rin natin ang Singapore itinerary namin. Ayan. So, sa separate vlog, magkakaroon din tayo ng Singapore itinerary naman. Yun naman yung mga lugar na pinuntahan namin, magkalong entrance fee, ganyan. Share din namin sa inyo guys para may idea kayo. Para hindi na rin kayo mahirapan mag-plan. Ayun, sinubukan na namin. Oo, kasi maganda yung itinerary na nagawa namin kasi mostly sa attraction na pinuntahan namin, magkakalapit lang. Planado talaga siya na ganun guys para makasave kayo ng transpo, makasave kayo ng energy. Ayun. Tsaka hindi nakakapagod yung yung pinlano natin na So yan guys, share namin yan sa mga next vlog namin. Kaya if hindi pa kayo naka-follow sa ating channel, mag-follow na kayo guys, Nagia Travels. And thank you so much sa mga nag-follow na sa ating, or nag-follow at nag-subscribe na rin sa ating mga social media accounts, sa Facebook, ayan, sa TikTok, sa Instagram. Thank you so much guys. And magkita-kits tayo sa ating next vlog. Ayan guys, kami po ang Nagia Travels na nagsasabi na, go travel, you deserve it. follow us for more videos. Bye!